Walang problema kung yan ang gusto mo. Pero kung pisikal na laban ang magiging labanan natin, mahirapan siguro kung seryosohin ka. Magiging magaling larong ito. Paano? Ikaw naman ang magdesisyon sa pustahan. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ano kaya maganda, Doktor? Ang gusto ko ay pumusta ka kung isa kang babae o lalaki. Ano sa palagay mo, Doktor? Ano? Siya ang kriminal na walang ginagamit na armas. At masama ang tama ng babaeng yan. Siya ay si Leroux. Sigurado magiging masaya to. Sa likod ng napakaganda mukhang yan ay marami nang nabaliw at nagpatiwakal. Ang kanyang sentensya ay 120 taon na pagkakakulong. Maaaring ang posible ang sinasabi niya. Pero para sa akin, mukha pa rin siya babae. Hindi, Gon. Dahil minsan ay niloloko tayo ng sarili nating mga mata. Iba't ibang uri talaga ng tao makikita mo rito. Hindi naman siguro nagpapalit ang taong to. Ano na gagawin mo ngayon? Makikipagpustahan ka ba sa akin o hindi? Siyempre, makikipagpustahan ako. Pero, sakali magkakamali ako, paano mo naman mapapatunayan sa akin yun? Maaari mong inspeksyonin ng lahat ng gusto mo makita. Pwede mo rin pag-aralan kung gusto mo. Okay ba, Doktor? Ha? Pupustahan ni Leorio na ang taong yan ay lalaki. Tama. Ano? Bakit naman? Sige, 10 oras, lalaki. Sinabi ko na nga ba? Hindi mo lang siya nag-isip, oh. Ang daya nyo! Bakit nyo alam na yun ang pipiliin niya? Napakasimple lang yun, Gon. Ang kanyang itsura ay isang magandang babae. Sa ganung paraan ay malilin lang niya ang kanyang kalaban kung isa pala siyang lalaki. Dahil sa pinili ko ay isang lalaki, pwede kong tingnan ang kanyang katawan. Kahit matalo pa sa aking pustahan, ayos. Para na rin ako nanalo kahit matalo pa ako. Okay lang. Talo pala ako. Si Leorio talaga, oh. Ang saya niya, no? Bakit ba talaga siya masaya? Pandaraya ang babaeng yan. Nababasa niya ang isip ni Leorio. Pinaglalaroan niya to. Ngayon, sabihin mo. Pasensya ka na, Dok. Dahil isa akong babae. Ano? Nako po. Teke ang reaksyon niya. Ha? Papayagan mo ba akong tingnan lang? Titignan mo ang aking katawan? Siyempre, dahil sa oras ang pinasakwagan, kaya kailangan mo ito mapatunay sa aming grupo. Sandali! Ano bang gagawin nilang dalawa? Abat! Bakit nasira ang monitor? Ayusin natin! Ay, nagkamali ako. Pahamak talaga siya. Natalo tayo ngayon sa larong ito. Nagmadaling pumili si Leorio kahit hindi pa niya napagmamasdang mabuti ang kaanyuhan ng kanyang kalaban. Sa sugal, kapag hindi mo ginamit ang iyong isip, sigurado matatalo ka. Lalo na kung hindi mahalaga sa iyong ikaw manalo. Kung magsalita ka, para wala kang pakialam. Kapag natalo pa tayo, siguradong wala ng pag-asa. Kapag nangyari yun, hindi lamang tayo matatalo sa laro nilang ito. Makulong pa tayo sa loob ng 50 oras. Tama. Dahil ang lugar na kinalalagyan natin ay nasa pinakamataas na kwarto ng toring ito. 60 oras na lang ang natitira. Para makalabas tayo. Kapag nabawasan ng 50, 10 oras na lang. Si Leorio! Hindi ako dapat nagpapakasya dito. Dr. Leorio. Huh? Ngayon, ikaw naman ang magdedesisyon kung anong laro natin. O ano, Doktor? Tigilan mo nang ang pagtawag sa akin ng doktor. Nagsimula na. Ano? Pilipan mo na. Ang mga ngiti niyang ganyan. Kahit ako'y nanginig. Kahit sino pa sa mga kriminal na ito ay walang maglalakas ang loob na lumaban kay Leroux. Kaya sinisiguro kong hindi ka uubra sa babaeng yan. Ang tingin ko sa lalaking ito, masyado niyang pinahalagaan ang pagkakaibigan ng pagtutulungan ng grupo. Sa madaling salita, iyon ang kanyang kahinaan. Madali siyang maloko pagdating sa kagandahan, kaya naman wala siyang magawa dun sa pustang binigay ko sa kanya kanina. Totoo namang maganda akong babae, kaya lalo siyang mahirapan. 10 oras na lang ang natitira para makalabas. Hindi ko na yun dapat ipatalo. Pero wala akong maisip na laban na sigurado mananalo ang aming grupo. Hirap na siyang mag-isip. Samantalang kanina, wala pa isang segundo nakapag-desisyon na siya kagad. Anong problema, Doktor? Sabihin mo na, anong lalaruin natin?
Bilisan mo, madali ako mainit. Teka, huwag ka naman magmadali dyan. Hirap na nga ako mag-isip dito eh. Ibang klase. Doktor ka pa naman, isang laro lang, hindi ka pa makapag-isip. Tumahimik ka! Itigil mo na ang pagtawag sa akin ng doktor. Dahil hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Kung tatanungin ko siya kung isa akong babae o lalaki, hindi maaaring halatang halata eh. Paano kung si Karabi ka, mahalata kaya niya? Bakit gano'n ang tingin sa akin ni Leorio? Gaano katagal mo pa ako paghihintayin? Madali lang yan, tanungin mo kung tungkol sa iyong sarili. O baka naman hindi mo rin alam kung sino kang talaga at kung ano ang tunay mong kakayahan, doktor. Ano? Baka naman gusto mong ako pa ang magsabi ng impormasyon tungkol sa'yo. O sige, pero titignan muna kita sandali bago ako magsalita. Sa itsura mong pinakita sa akin ngayon, marami na akong nalalaman, Leorio. Tingnan nyo, kakaiba na ang itsura niya. Nakakatakot. Kahit pilitin mo maging malupit, ang katotohanan ay mabait ka at patas. Kahit mukha kang masayahin, meron ka ring mapait na alaala na itinatago sa iyong isip. Siguro responsable ka sa pagkamatay ng isa sa iyong mga pasyente.